kanina munang ipinaliwanag kung ano ba ang ambag ng ating bansa sa pandaigdigang merkado o sa pandaigdigang ekonomiya o ekonomiko. At sinabi nga po ng unang grupo na ang kaya lang na maibigay ng ating bansa ay ang mga hilaw na materyales. Kumbaga, tayo palagi lamang nag-i-import ng mga finished product na o ng mga tapos na produkto na. Pero ang kaya lang natin na mai-export o maibigay sa labas ng bansa ay ang mga hilaw na materyales na kung saan ay mas mura pa yun kung tutuusin dahil hindi pa siya finished product. At bukod doon ay mas lamang ang pag-import natin. Hindi lamang sa mga kagamitan, hindi lamang sa mga finished product, kundi maging sa mga pagkain. Halimbawa ay yung bigas sa larangan ng agrikultura. Mas pinipili po ng ating pamahalaan na mag-import ng mga bigas mula sa Thailand, mula sa Vietnam, dahil sa paniniwala na mas mura yun kumpara sa mga bigas na itinatanim dito mismo sa ating bansa. Ang resulta noon, nakakawawa ang agrikultura, ang sektor ng agrikultura ng ating mga magsasaka. Dahil talagang hindi nasusuportahan yung dapat ay sinusuportahan ng ating bansa. Okay po. So, bukod pa doon ay nabanggit din po ng unang grupo yung katotohanan na maraming mga Pilipino ang pinipili na mga ibang bansa na lamang, mag-OFW, para sa kapakanan ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak. At oo, may mga remittance sila pinapadala sa ating bansa at tunay nga naman nakakatulong din yun sa ekonomiya ng bansa natin. Pero ano yung kapalit noon? Yung social cost, kung saan ay kinukulang sa aruga yung mga anak na naiwan dito sa bansa natin. Okay? Bukod pa doon ay yung isa pa, o yung ideya o konsepto ng yung kolonyal na kung saan ay sinasabi na bagamat malaya tayo sa pangalan, malaya tayo sa batas, ay nagagawa pa rin kontrolin ng mga mauunlad na bansa o ng mga mayayaman na bansa ang ating sariling resources. At sa katotohanan ay meron nga po tayong batas, yung RA number 7942, kung saan ay may kalayaan ang mga foreigner na gamitin yung yamang mineral natin. Okay? So, yun. Ano pa ba? Nabanggit na nga rin yung kakulangan ng pamahalaan sa pagsuporta sa agrikultura at industriya. At dahil doon, yun nga po, nabanggit ko na nga na pinipili na nga ng mga mamamayan sa ating bansa na mag-OFW na lamang. Okay? So, yun. Ngayon, ano ba ang solusyon dito sa paghina ng ekonomiya ng ating bansa? Una sa lahat ay kanino ba o sino ba ang dapat magkaroon ng inisyatiba? Siyempre naman, ang ating pamahalaan. Kumbaga, kinakailangan talaga nilang magdoble kayo, magkumilos, para kahit paano ay matugunan yung mga suliraning ito na napakatagal nang iniinda na nating mga Pilipino. Okay? Na sana sa pagdating ng panahon ay dumating yung pagkakataon na lumiliit yung agwat ng mga mayayaman sa mahihirap. Ayun. Yun ang ating unang paksa, yung sistema ekonomiko ng ating bansa, na kung saan malawak po ang paksa talaga. Dahil dito, sa unang paksa ay napasadahan o nadaanan yung migrasyon, nadaanan yung kahirapan, nadaanan yung
unemployment, napaksang nga rin ng ibang grupo. Okay? So, yun lamang ang masasabi ko sa unang grupo. At ngayon naman ay ating saksihan ang pagtalakay ng ikalawang grupo tungkol sa kahirapan sa Pilipinas. Sige, maaari nyo na pong i-share ang inyong screen group 2. Magandang hapon po. Naririnig mo ba ako, Ras? So, magandang hapon po sa lahat. Kami po ang mga pangkat na nakatalaga magpresenta ng diskusyon patungkol sa kahirapan sa Pilipinas. Ako po si Stephen Josh Piranata. Aking tatalakay ng pangunahing bahagi ng ating usapan. Patungkol po sa kahirapan sa Pilipinas. Sa isa natin pag-uusapan ang kalagayan ng kahirapan sa Pilipinas, poverty incidence mula sa data ng PSA o Philippine Authority Statistics, poverty thresholds at limitasyon nito. Sa aking panimula, patuloy raw po ang suliranin ng kahirapan sa bansa sa kabila ng mga sinasabing pag-unlad ng ekonomiya. Kasi ayon daw po sa Philippine Statistics Authority o PSA, noong 2006 daw po, ang poverty incidence o porsyento ng mga pamilyang Pilipino ay nabubuhay sa kahirapan, na nabubuhay sa kahirapan ay 23.4%. At gusto lang bumaba hanggang sa 21.6% noong 2015. Kung susumahin na magkakasunod na taon, noong 2009 daw po ay nakatalaga ng 22.9% na poverty incidence, 22.3 naman noong 2012. Bagamat may pagbaba, nananatiling mataas ang bilang ng mahihirap sa bansa. At sa mas bagong datos, mula 2021 hanggang 2023, bumaba raw po ang bilang ng mga Pilipino na nabubuhay sa kahirapan ng 2.4 billion. Kaya noong 2023, 17.5 billion na Pilipino na iipit pa rin sa kahirapan. At bagamat may positibong pagbabago, hindi pa rin may itatanggi na nananatili ang hamon sa paglago ng kita at oportunidad ng bansa. Lalo pat ngayon nagdaang taon ay mas naging mainit ang issue patungkol sa flood control scam o mga buwis ng mga Pilipino na natangay lang papunta sa mga bulsa ng gobyerno. At nakadadagdag epekto ito sa paglago ng kalagayan ng kahirapan sa Pilipinas. At pangalawa naman po ay ang poverty threshold at limitasyon nito. Patungkol naman sa poverty threshold o sa madaling salita, ito ay ang minimum na kita para matustusan ang pangunahing pangangailangan ng isang pamilya tulad ng pagkain, pabahay, edukasyon at saka damit. At sa mga nakaraang taon, tinakda ng gobyerno ang halagang humigit kumulang na 37 pesos hanggang 52 pesos kada tao bawat araw na poverty threshold, depende sa taon. At kung saan masasabi natin hindi talaga ito nagiging sapat para sa mga Pilipino. Ngunit malinaw na napakababa ng halaga na ito. Halos katumbas lamang ng pinakamurang meal sa fast food gaya ng mga isang tasa ng kanin, gaya sa mga Jollibee po. Halos 40 pesos na po yung kanin. And yun, mga ulam at isang baso ng inumin. Dahil dito, marami pa rin ang nakakaranas ng kahirapan kahit lumampas sa opisyal na sukatan. At bukod dito, hindi isinasaalang-alang ng poverty threshold ang kapang mahalagang pangangailangan tulad ng kalusugan, transportasyon, at seguridad sa mga pabahay at iba pa. Kaya naman, ang aktual na bilang ng mga mahihirap ay di maipapagkaila na mas mataas pa rin kaysa sa opisyal na datos sa pamahalaan. Sa madaling salita, mahalaga ang poverty threshold bilang gabay, pero hindi ito nagiging sapat upang masukat ang tunay na kahirapan ng mga Pilipino. At mas higit natin mararamdaman ang tunay na suliranin ng kahirapan kapag tinignan natin ang mga personal na kwento ng mga moralita. Halimbawa, ayon sa pag-aaral ni Espiritu noong 2017 sa Lathalaing Buhay at Pagpupunyagi sa Plastikan, pinakita dito kung paano nagsusumikap ang mga tao ang mga bata sa basura o plastikan para lang makaraos sa araw-araw. At samantala sa artikulo naman ni Malubay noong 2017, na pinamagatang pira-pirasong pangarap sa kantin. Dito inilalarawan ang mga pamilyang maralita na nangarap magkaroon ng sariling bahay.
Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita ng tunay na hirap at pangarap ng ordinaryong Pilipino. At ito ay mga bagay na hindi lubos na ipapakita ng mga simpleng numero o statistika ng kahirapan. Sa ganitong paraan, nakikita natin na ang kahirapan ay hindi lamang numero sa papel, kundi bahagi ng araw-araw na pakikibaka at pangarap ng mga tao. At sa pangalawang bahagi ng ating diskusyon, pag-uusapan naman natin ang pagsukat ng kaunlaran at kahirapan. Dito ay matutuklasan natin ang mga usaping patungkol sa GDP o Gross Domestic Product at tunay na kalagayan ng mamamayan, United Nations Human Development Index HDI na magpapakita ng paghahambing ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa aking muling panimula, tatalakayin natin kung bakit hindi sapat ang GDP bilang sukatan ng tunay na kaunlaran ng bansa. Madalas natin naririnig na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas base sa GDP or Gross Domestic Product. Ang GDP ay nagpapakita ng kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagagawa ng bansa sa loob ng isang taon. At ayon sa World Bank, ang Gross Domestic Product o ang GDP ng Pilipinas daw po ay umaabot ng 461.62 billion US dollars noong 2024. Ang halagang ito ay kumakatawan lamang sa 0.43% ng buong ekonomiya ng mundo. At sa macroeconomicong pananaw, parang positibo ito at tila may progreso. Ngunit mahalagang tandaan na ang GDP ay hindi naglalarawan kung nararamdaman ba ng karaniwang mamamayan ang pag-unlad. Maaaring tumaas ang kita ng bansa pero kung ang pagtaas na ito ay napupunta lamang sa ilang sektor o tao, hindi rin ito naaabot ang pangangailangan ng nahaharap. Sa madaling sabi, ang paglagaw ng ekonomiya ay hindi palagi nangangahulugan na umuunlad ang buhay ng lahat ng Pilipino. Kaya mas mahalaga rin na tingnan natin ang iba pang sukatan tulad ng employment, kalusugan, edukasyon at kalidad ng pamumuhay upang makita ang tunay na progreso ng bansa. At yan ay tatalakayin ni Ginang Aliana Maurice mamaya pagkatapos ng aking diskusyon. At sa sunod naman natin pag-usapan ulit ay ang estado ng Pilipinas sa United Nations Human Development. Ito ay isa sa mga paraan para masukat ang tunay na pag-unlad ng isang bansa sa pamamagitan ng Human Development Index o HDI na inilalathala ng United Nations o ng UN. Sinusukat nito ang kabuuang kaunlaran ng bansa, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa antas ng edukasyon, kalusugan at kita ng mga mamamayan. Ayon daw po sa 2017 Human Development Report, ang Pilipinas daw po ay nasa 116 na pwesto sa 188 bansa sa buong mundo. Or sa ika-116 mula sa 188 na bansa. Tapos po, pinapakita nito na maraming bansa ang mas maunlad kaysa sa Pilipinas sa mga aspeto ng edukasyon, kalusugan at saka kita. Sa madaling salita, ang pag-unlad ng bansa ay mabagal o hindi pantay. At marami sa mamamayan na hindi nakakaramdam ng benepisyo ng progresyo ng ekonomiya. So yun po, sa Index HDI naman po, sa paghahambing ng Pilipinas sa ibang bansa. Kung ihahambing ang Pilipinas sa ibang bansa, ang trend ng HDI ng Pilipinas sa nakalipas na dekada, makikita natin dito na unti-unti bumababa ang pwesto nito. Dahil noong taong 1990, nasa ika-6 na pwesto para po ang Pilipinas. At nung dumaang taong 2000, nasa ika-77 na pwesto naman daw po. Tapos noong taong 2010, nasa ika-siyam na pwesto. Pinapakita nito na habang umuunlad ang ibang bansa, ang Pilipinas ay tila dumadaos-daos o bumabagal ang pag-unlad at hindi sapat ang mga hakbang upang maisiguro na nararamdaman ng ordinaryong mamamayan ng kaunlaran. At yun po, sa aking pagtatapos, malinaw natin nakikita na ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng numero sa statistika, kundi isang malalim na suliranin na nakakapekto sa buhay ng bilyon-bilyon. Sa aking pananaw, iisa pa rin ang pinakadahilan ng paglagaw ng kahirapan at mas lalago pa kung hindi natin pagtutuunan ng pansin ang mga sumusunod. Ang tamang pagboto, ang tamang pagpili ng leader, ang paggamit ng boses para sa mga nasa laylayan, sa bandang huli ay ang pagkakaroon ng matinis na mata kung saan ba napupunta ang kapatang-bayan. Ito ba ay napupunta sa Pilipino naghihirap o sa bulsa ng mga nakaupo sa bangkong binubuhat ng bawat mamamayan. So yun po, maaari ko na pong tawagin si Ginang Aliana Maurice para ituloy ang diskusyon patungkol sa indikasyon ng kahirapan.
Ang sunod naman po ay ang mga indikasyon ng kahirapan na kinapapalooban ng malnutrisyon, urban poor, disempleyo at underemployment, migrasyon ng OFW at pagbebenta ng katawan. Next. Ang una po natin ay ang malnutrisyon. Ito ay tumutukoy sa kakulangan o hindi sapat na nutrisyon na kailangan ng ating katawan upang lumaki, maging malusog at gumana ng maayos. Karaniwan itong nararanasan ng mga batang hindi nakakakain ng sapat at masustansyang pagkain. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute noong 2017, 26% ng mga bata ang malnourished. Ayon naman sa Philippine Institute for Development Studies at United Nations, mayroong malnutrition. Mayroon namang 23% stunted children o batang hindi akma ang laki sa edad sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang stunting? Ang stunting ay kondisyon kung saan ang bata ay mas mababa ang tangkad kumpara sa normal na taas para sa kanyang edad. Hindi lamang ito simpleng pagiging maliit, ito ay palatandaan ng matagalang kakulangan sa nutrisyon na nakakaapekto sa pag-iisip at kakayahang matuto. Sanhi at bunga ng malnutrisyon, dulot ng kakulangan sa sapat at masustansyang pagkain, nagdudulot ng mahinang resistensya at mabagal na pag-unlad ng bata. So, hindi nakakakain ng tama o sapat na dami ng pagkain na kadalasang dahil sa kahirapan. Nagkukulang sa protina, bitamina at mineral dahil hindi nakakabili o nakakaluto ng mga angkop na pagkain na nagreresulta sa mahinang resistensya, mabagal na paglaki at problema sa pagkatuto. Pero bakit nga ba ito naging indikasyon ng kahirapan? Ipinapakita nito na ang pamilya ay walang sapat na kakayahang bumili ng masustansyang pagkain. Karaniwang matatagpuan ito sa mga komunidad na kulang sa trabaho, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Ang malnutrisyon ay nagpapakita na hindi pantay na distribusyon ng yaman at oportunidad. Kaya mataas ang bilang ng malnourished na bata sa isang bansa, nangungahulugan ito na marami pa ring pamilyang naghihirap at walang sapat na pera para sa akmang nutrisyon para sa mga bata. Next po. Ang sunod naman po natin ay urban poor. Ito ay tumutukoy sa mga individual o pamilyang naninirahan sa lungsod, ngunit may kita na mas mababa sa poverty line o antas ng kahirapan. So kahit sila ay nasa urban areas o sa lungsod, kung saan mas maraming oportunidad, hindi pa rin sapat ang kanilang kita upang matugunan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at kalusugan. Ayon sa pagtataya ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, humigit-kumulang 30 milyong Pilipino ang maituturing na kabilang sa sektor ng maralitang tagalusod o urban poor. So ipinapakita nito na malaking bahagi ng populasyon sa mga lungsod ang nakakaranas ng kahirapan sa kabila ng pagiging sentro ng negosyo at ekonomiya ng bansa. So kadalasang kulang sa maayos na pabahay, tubig at saka trabaho. Maraming nakatira sa mga informal settlements o kaya naman squatters area kung saan ang mga bahay ay gawa sa light materials at madaling masira. Ang mga pamilya ay kulang sa maayos sa palikuran, lalo't higit sa tubig na mahalaga sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ito ay nagdudulot ng sakit at problema sa kalusugan ng mga pamilya, lalo't higit ang mga bata. Kadalasan naman ang nasa informal sector tulad ng mga vendors, tricycle drivers, mga workers, kung saan walang job security o seguridad sa trabaho at benepisyo ang mga tao, kundi ang kung ano lamang ang kanilang kikitain sa araw-araw. Bakit nga ba naging indikasyon ng kahirapan ang urban poor? Ipinapakita nito na kahit nasa sentro ng ekonomiya ang mga tao, hindi pa rin sila nakikinabang sa pag-unlad ng lugar. Naiiwan ang mga mahihirap sa kahirapan kung saan nagkakaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap sa lungsod dahil sa hindi pantay na distribusyon ng yaman at oportunidad sa lugar at sa ating bansa. Ang urban poor ay sumasalamin sa problema ng hindi inklusibong pag-unlad kung saan mayroong pag-unlad sa lungsod ngunit hindi lahat ay nakikinabang. Next po. Ang sumunod naman po ay disempleyo at underemployment. So una muna po ay ang disempleyo o unemployment. Ito ay mahalagang indikasyon kalagayan ng ekonomiya ng isang bansa. Ipinapakita nito kung sapat ba ang oportunidad at trabaho para sa mga mamamayan.
Ang unemployment o disempleyo ay ang kalagayan kung saan ang isang taong may kakayahan at kagustuhang magtrabaho ay walang hanapbuhay. So ayon sa Department of Labor and Employment, bumaba ang bilang ng may trabaho mula 48.49 milyon noong Enero 2025 patungong 47.94 milyon ngayong 2026. Tumaas naman yung unemployment rate mula 4.3% patungong 5.8%, katumbas ng humigit kumulang 2.17 hanggang 2.96 milyong Pilipino na walang trabaho ngayong 2026. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, mas maraming pamilyang walang regular na pinagkakakitaan na nahihirapang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Next po. Sunod naman po ay underemployment. Ito ay tumutukoy sa mga may trabaho, ngunit naghahangad ng mas maraming oras ng trabaho, karagdagang trabaho o kaya naman ay mas maayos at mas mataas na kita. Ibig sabihin nito may trabaho sila pero hindi sapat yung kinikita o oras ng trabaho para masuportahan ang kanilang pamilya. Ayon sa datos, ngayong 2026, umabot sa 6.34 million o 13.2% ang unemployed kumpara sa 8% noong Disyembre 2025. Ito ay nagtala ng 6.34 million o 13.2% kumpara sa 8.0% noong Disyembre 2025. Bakit nga ba naging indikasyon ng kahirapan ang disempleyo at underemployment? Kulang ang oportunidad sa disenteng trabaho na nagiging dahilan kung bakit mas maraming manggagawa ang napipilitang tumanggap ng mas mababang sahod. Hindi nagiging sapat yung mga kinikita ng mga mamamayan upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. So dito mas lalong lumalala yung agwat ng mayaman at mahirap. Sa madaling sabi, kahit may trabaho ang ilan, kung hindi naman sapat yung kinikita nila, nananatili pa rin silang mahirap o nasa kalagayan ng kahirapan. Sunod naman po. Sunod po ay ang migrasyon ng OFW. Layunin nito ay magkaroon ng trabaho at mas mataas na kita. So, ang OFW migration ay tumutukoy sa pag-alis ng mga Pilipino patungo sa ibang bansa upang magtrabaho at kumita ng mas mataas na sahod. So, karaniwang dahilan nito ay kakulangan ng sapat na oportunidad o trabaho dito sa ating bansa. So, ayon sa Philippines Overseas Employment Administration, halos 6,000 ang umaalis araw-araw patungo sa ibang bansa. Mayroong 1,987,441 na OFWs ayon sa 2025 na datos ng Department of Migrant Workers. So ipinapakita nito na milyong-milyong Pilipino ang pinipili pa ring mangibang bansa upang masuportahan ang kanilang pamilya. So naging indikasyon ito ng kahirapan dahil mas maraming Pilipino ang napipilitang mahiwalay sa kanilang pamilya upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ipinapakita din nito na hindi sapat ang oportunidad at kita sa loob ng bansa dahil wala masyadong trabaho o hindi mataas o sapat ang kinikita. So ang pag-asa ng mga maraming pamilya sa padalang pera mula sa ibang bansa ay nagpapakita ng kakulangan sa matatag na lokal na ekonomiya ng ating bansa. Sa madaling sabi, ang OFW migration ay simbolo ng pagsisikap ng mga Pilipino na makaahon sa kahirapan, ngunit nagpapakita rin ito ng mga hamon sa oportunidad at kabuhayan sa loob ng bansa. Sunod naman po. So ang panghuli po natin ay ang pagbebenta ng katawan. Ito ay tumutukoy sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay napipilitang gamitin o ipagbili ang sariling katawan upang kumita ng pera dahil sa matinding kahirapan. So ang mga halimbawa nito ay pagbebenta ng dugo o bahagi ng katawan. So merong mga individual na nagbebenta ng dugo o organ dahil sa kakulangan ng pera para sa pagkain, renta o kaya naman ay gastusing medikal. Ito ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan lalo na kung hindi ito dumadaan sa legal at ligtas na proseso. Ang sunod naman ay pagpasok sa illegal o mapanganib na gawain tulad ng prostitusyon. Ang ilan ay napipilitang pumasok sa ganitong uri ng trabaho upang merong maipangtustos sa kanilang pamilya.
So, maaari itong magdulot ng pisikal, emosyonal at psychological na epekto na naglalagay sa kanila sa panganib ng kaharasan, pang-uubuso at sakit. Bakit nga ba naging indikasyon ng kahirapan ang pagbebenta ng katawan? So, ang ganitong sitwasyon ay malinaw na patunay ng matinding desperasyon dulot ng kahirapan. Dahil wala nang ibang mapagkukunan ng kita ang isang tao dahil sa kawalan o hindi sapat na trabaho o pangkabuhayan para sa lahat ng antas ng mamamayan. At nang dahil dito, napipilitan ng iba na isakripisyo ang sariling dignidad at kaligtasan para lamang ay mabuhay. Sa madaling salita, kapagka ang isang tao ay umaabot na sa pagbebenta ng sariling katawan upang kumita, ipinapakita nito ang lalim na problemang panlipunan at pang-ekonomiya na kinahaharap ng ating bansa. At yun lamang po para sa indikasyon ng kahirapan. Ngayon naman ay magtungo tayo sa sanhi ng kahirapan sa Pilipinas. So bago po yun, ay meron lamang akong nais ibahagi. May nabasa akong article noon at sa article na ito ay ikinokumpara ang mga mayayamang bansa sa Pilipinas. Sinabi dito, tinatanong dito, masasabi ba talaga natin na mahirap ang Pilipinas? So yun. So sinabi dito na ang Switzerland daw ay walang dagat o karagatan. Ang Singapore naman ay halos walang malalawak na sakahan o palayan. Ang Japan ay hindi sagana sa yamang mineral. Samantala ang Netherlands ay kulang sa mga kabundukan. So sa kabila ng mga kakulangang ito sa likas na yaman, ang mga bansang ito ay kabilang pa rin sa mga mauunlad at itinuturing ng mga bansang nasa unang antas ng kaunlaran o ito tinatawag silang mga first world countries. Ngunit kung ihahambing ito sa Pilipinas, makikita naman natin yung kabaligtaran ng sitwasyon. Ang Pilipinas ay pinagpala sa saganang likas na yaman. Nawala ang mga bansang ito. Napapalibutan tayo ng mga dagat at karagatan. Meron tayong mga malalawak na sakahan at palayan. Mayaman din tayo sa mga mineral, tapos marami din tayong mga kagubatan at kabundukan. Sa madaling salita, halos taglay na natin ang lahat ng yamang kinakailangan. Mga yamang na wala sila. Ngunit sa kabila nito, nananatiling malaki ang agwat ng Pilipinas sa mga bansang aking nabanggit. So, bakit nga ba tila nahuhuli pa rin tayo sa pag-unlad? Bakit nananatili ang kahirapan kahit sagana naman tayo sa likas na yaman? So, next slide. Yan. Sa ibinigay ng material sa atin, ang mga nabanggit na sanhi ng kahirapan ay ang sistemang politikal at ekonomiko, kawalan ng reforma sa lupa, disempleo at underemployment, at kakulangan sa edukasyon. Pero alam naman natin na hindi lamang limitado dito ang mga sanhi ng kahirapan. Marami pang ibang sanhi tulad na lamang ng mabilis na paglaki ng populasyon. Kapag kasi masyadong mabilis ang pagdami ng populasyon, nahihirapan ang ekonomiya na makasabay. Nagiging kulang na yung trabaho, nauubusan na yung mga paaralan at saka yung mga serbisyong panlipunan na dapat ay para sa lahat. Kaya mas maraming tao ang napupunta sa kahirapan. Hindi rin pantay yung distribusyon ng yaman, gaya na lang yung nabanggit ni Ma'am kanina. Yung kahit meron naman tayong or may yaman naman yung bansa natin, hindi ito pantay na napapakinabangan. Ang kadalasang nakikinabang lamang dito ay yung mga mayayaman. Ginagamit nila ito sa kanilang mga sariling interes, sa kanilang mga negosyo para mas lalo silang yumaman. Habang yung mga mahihirap naman ay nananatili silang mahirap kasi hindi sila nakikinabang dito. Nabanggit din sa diskusyon kahapon yung kakulangan sa industrialisasyon. Umaasa pa rin ang Pilipinas sa agrikultura at sa importasyon. Dun sa dalawang yon, yun yung parang pinaka-source of income ng Pilipinas. Kulang ang malalaking industriya na makapagbigay sana ng mas maraming trabaho at mas mataas na kita sa mga mamamayan. Kaya kung napapansin nyo, yung mga teknolohiya at yung mga devices na ginagamit natin, yung mga appliances, yun ay puro galing sa ibang bansa. Parang bibihira lang yung mga galing sa atin or yung gawang atin. Minsan pa ay mababa pa ang kalidad ng mga produkto. Kaya napipilitan tayo na mag-import ng mag-import. So, gaya natin, tayo mga engineer, lalo na yung mga mechatronics engineer, sa tingin nyo ba marami yung mga oportunidad dito sa Pilipinas para sa mga engineer na katulad natin kung ang mga focus natin ay yung mga makabagong teknolohiya? Meron kaya tayong mahahanap na trabaho? So, yung iba mapipilitan na magtrabaho sa ibang bansa. So, mas mapapakinabangan din ng ibang bansa yung galing natin. Yun. Tapos, isa na rin yung kalamidad at sakuna.
Dahil nga madalas tayong tamaan ng bagyo, ng lindol at iba pang mga kalamidad, nasisira yung kabuhayan ng maraming Pilipino. So para lang yung pag nagbi-build tayo ng mga dominoes, for example, nadaanan yon or may nakadagil, kailangan mo ulit i-build yon. So parang ganun lang din yung nangyayari sa atin. Kapag tayo ay nakakabangon na, minsan bigla-bigla namang may dadating ulit na bagyo. So parang nahihirapang bumangon ng bumangon yung mga Pilipino, lalo na at hindi naman sapat yung kanilang ipon at yung mga suporta galing sa gobyerno. Mahina din yung ating mga infrastruktura. Mababa din yung ating mga sahod at mahinang benepisyo. Isa ito sa mga malalaking problema sa atin. So kahit may trabaho ang iba, hindi sapat ang sahod para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na ngayon, halos lahat ng bilihin ay nagtataas na. Kung sasabihin natin na ang kinikita ng isang construction worker ay 300 lamang, sabihin natin 300 lamang sa isang araw, paano kaya niya mapapakain ng kanyang 4 na anak? Ito yung tinatawag din natin na working poor. Yung may trabaho pero nananatiling mahirap. Yung kahit anong kayod ng isang tao, hindi pa rin naging sapat. Naging issue ito noon, lalo na nung pandemic, tsaka nung halalan. 'Di ba sabi nila, hindi daw dapat tayo umaasa sa gobyerno. Dapat daw tayo ay nagtatrabaho. Pero mayroon kasing mga tao na kahit anong kayod, kahit anong pagod, kahit anong mga pagsisipag nila, dahil nga sira yung ating sistema, dapat gawin, like yung parang first step toward development sa Pilipinas ay yung pagsasaayos muna ng gobyerno, yung sa ating pamahalaan. Naniniwala po kasi ako na ang gobyerno ang root cause ng lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi lamang ito dahil sa mga nagdaang issue. Okay, so naniniwala kasi ako na magkakaroon ng maayos na development kung maayos muna ang gobyerno natin. Kasi sila ang namamahala sa ating bansa. Kung sarili nila ay hindi nila maayos, paano pa kaya yung bansa natin? So sila ang namamahala or sila yung may hawak sa budget ng bansa. Sila ang may kakayanan na umaksyon, gaya nga ng sabi kanina, na sila ang may kakayanan na umaksyon sa mga problema sa Pilipinas. Kung gustuhin ko man na umunlad ang Pilipinas, ano ba naman ang magagawa ng isang estudyanteng katulad ko kung wala akong kaparehas na kapangyarihan na mayroon sila? Di naman, like, may magagawa naman yung aking pag-speak up, pero hindi yun magiging enough para ma-solve lahat yung mga problema sa bansa. Hindi naman ako pwedeng magpatupad ng mga batas. Sino kaya susunod sa batas na gagawin ko? So, paano na lang kaya kung ang kapangyarihan at pribilehiyong iyon ay nagamit nila ng tama? Kaya napakahalaga na bumoto ng tama. Hindi po totoo na walang epekto ang boto. Na kahit sinong iboto mo ay pareho lang ang kalalabasan, di yun ho lagi ang madalas sinasabi ng matatanda. Hindi po yung tama. Napakahalaga na maging politically involved tayo palagi dahil ang gobyerno ang may kakayahang magdulot ng tunay na pagbabago at pag-unlad sa Pilipinas. Hindi nyo lang ho masyadong nararamdaman kasi nga mali ang binoboto natin. So yun. Saka yung corruption, yan, naging maingay itong issue na ito sa mga nagdaang buwan. Pero itong issue na ito ang tahimik na pumapatay sa mga Pilipino for decades. Literal na pumapatay kasi imagine, yung bilyong ninakaw ng gobyerno, kung nagamit lamang yun sa mga ospital, sa mga pasyenteng nangangailangan, ilang buhay din sana ang hindi nawawala. Ano po? Yung perang yun sana ang nakapagpakain ng milyon-milyong Pilipinong nagugutom. Nagkakaroon din sana tayo ng maayos na kalidad ng edukasyon, di na sana kailangan ng mga OFW na mawalay sa pamilya nila.
Hindi na sana tayo nalulun tuwing may dumaraan na bagyo. Yun. So, yun po. Tapos, dito po sa tekstong ito, sinabi rin po yung political, or nabanggit dito yung political dynasty. Yun, tinatawag daw pong political dynasties ang humawak sa posisyon sa ehekutibo at legislatibo. So, familiar na naman siguro tayo sa political dynasty. Familiar na rin tayo sa mga apelyidong madalas nababanggit sa gobyerno. Yung mga sample na lang ay mga Marcos, Duterte, Estrada, Ejercito, Aquino, Villar, Soto. Yan, familiar na rin sa atin kasi sila na rin naman lagi. Tulad na lamang ng mga Duterte. Yung isa ay naging presidente na, yung isa pa ay vice-presidente, yung isa pa ay nasa Davao, yung anak po ata ni nasa Davao, tapos yung merong mayor, may congressman, may vice mayor, ganun. So parang naging family business na rin. Pag sinabi nating political dynasty, ang kapangyarihan sa gobyerno ay napupunta lamang sa iisang pamilya. Ibig sabihin, maraming miyembro ng pamilya ang sabay-sabay o salit-salitang humahawak ng posisyon. Masama ang political dynasty dahil naiipon ang kapangyarihan sa iilang pamilya lamang. Kaya nawawala ang pantay na oportunidad para sa iba na makapaglingkod sa pamahalaan. So hindi nagkakaroon ng opportunity yung kayang makapaglingkod. Laging yun at yun na lamang. Dahil magkamag-anak na yung nasa posisyon, mas nagiging madali yung pagtakpan yung mga mali nila. Siyempre, pag yung ang kamag-anak mo ay siyempre, kadugo mo yun, hindi mo naman yun ibabagsak, diba? Yun, hindi mo naman siya ilalaglag. So, siyempre, kaya hanggang ngayon, wala pa rin pong nahuhuli. Yun sa flood control. So, sa halip na unahin ang kapakanan ng mamamayan, may posibilidad na sariling interes ng pamilyang inuuna. Gaya nung sinabi ni Marcos, sabi niya po ay, parang umupo lang siya para linisin yung pangalan ng pamilya niya, di ba? So, mali po yun. Dapat tatakbo po ang isang opisyal ng gobyerno para maglingkod sa mamamayan, hindi po para sa sariling interes or para linisin po ang pamilya, ang kanilang pangalan. Tapos meron din po tayong tinatawag na CARP. Ito po, naging maingay din po itong issue nito, ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Ito po kasi, this is a program po na ang layunin niya is ipamahaging lupa sa mga magsasakang walang sariling lupang sinasaka. So, sa agriculture to, sa ating agrikultura, which is yung isa sa mga asset ng mga Pilipino. So, ang goal ng CARP is parang bigyan ng lupa yung mga magsasaka para maging pagmamay-ari nila ito. Okay? So, layunin nito na itama ang hindi pantay na distribusyon ng lupa, kung saan iilan lamang ang may kontrol sa malalawak na lupain, habang maraming magsasaka ang walang pagmamay-ari. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapabuti ang buhay ng mga magsasaka, mapalakas ang agrikultura at mabawasan ang kahirapan sa kanayunan. So, pero hindi naman naging epektibo ito dahil din naman ng political dynasty or yung nasa gobyerno nga po natin. Kasi yung yung ilang mambabatas na sangkot dito ay nagmamay-ari din ng malalawak na lupa. Kaya nagkakaroon ng impluwensya upang maprotektahan ang kanilang interes. So yun, nagkakaroon ng maraming butas. Siyempre, may exemption. Yun, para maiwasan yung maantala ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. So kahit pinapalawig ng CARP or yung CARP, kahit pinalawig nito, ang pagpapatuloy pagbutihin ang programa, marami pa rin magsasaka ang hindi nabigyan ng lupa. Kaya nananatiling limitado ang epekto nito sa paglutas ng kahirapan sa kanayunan. Next slide. Yan. Ganun din sa kawalan ng reforma sa lupa, gaya nung kanina. Yung kahit nga may mga programa na tulad nung CARP, iilang pamilya pa rin na ang may kontrol sa malalawak na lupain sa Pilipinas. So ito po yung pinaglalaban din ng mga kabataan. Din pong sana po ay pag yung mga itinatanim ng mga magsasaka ay yun din yung kanilang aanihin. Kaso hindi po yun yung nangyayari. Kadalasan ay maliit lamang ang kanilang kinikita dahil may bahagi pa nito ang napupunta sa mga may-ari ng lupa o asendero, yung mga magsasaka po natin. So, nahahati po yun. So, parang wala na rin pong natitira sa kanila. Dahil dito, hindi umuunlad ang sektor ng agrikultura. Yan, next slide. Ay, wait lang.
May dadagdag lang po pala ako. Yun nga, yung kung ihahambing siya sa ibang bansa tulad ng South Korea at Vietnam, naging mas matagumpay ang kanilang land reform. O naging effective 'yun, pero sa atin hindi pa rin siya tumatalab, hindi pa rin siya napapakinabangan. Kasi nga doon pinamahagi ng maayos yung lupa. Kaya mas umaangat yung kabuhayan ng mga magsasaka. Sa atin, kahit itaas na yung presyo ng bigas, nananatiling maliit pa rin yung kita ng mga magsasaka kasi naman ay napupunta doon sa may-ari ng lupa. Kumbaga parang inaalisan natin ng karapatan ang mga magsasaka na anihin ang kanilang tinanim. So bakit nga ba yung mga nagpapakain sa bayan siya pa ang nagugutom? Yun po. Next slide. Ayun. Meron tayong dalawang pangunahing problema sa trabaho. Una ay yung unemployment at underemployment. Pag sinabi nating unemployment, ito ay tumutukoy din sa mga taong walang trabaho kahit naghahanap. So ito yung kawalan ng trabaho. Ang underemployment naman ay yung may trabaho ka nga pero kulang yung oras or mababa yung kita mo. Kaya hindi sapat para sa pangangailangan. Hindi sapat yung trabaho. Yan, ipinapakita sa datos na mula 2009 hanggang 2012 ay halos hindi nagbabago ang unemployment rate mula 7.5% hanggang 7.0% na napapakitang matagal ng problema ito. Hanggang ngayon, problema pa rin po ito. Noong 2018, bumaba naman ang employment rate sa 5.3%, nananatiling mataas ang underemployment sa 18%. So kahit may trabaho, hindi pa rin ito sapat para makaahon sa kahirapan. Paano ba naman makakaahon sa kahirapan ay tumataas din yung bilihin. So, parang napapag-iwanan yung sahod. Sa pagtaas ng bilihin, mababa naman yung sahod. Yan. So, nagiging sanhi ito ng kahirapan kasi kapag walang trabaho o maliit ang kita, ano ang maipapakain sa sarili at sa pamilya? Okay. So, isa sa mga nagiging dahilan kung bakit may unemployment ay maaari ito sa una, ay sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Tayo kasi ay masyadong nagpo-focus, di naman lahat, pero masyado tayong nagpo-focus sa mga aralin lamang sa libro. At hindi natin masyadong nahahasa yung mga skills natin. Kaya hindi tayo nagiging qualified para sa ibang kumpanya. Isa pa rin yung mataas na standards ng mga kumpanya sa Pilipinas. Di ba naging issue noon yung sa potato corner, yung parang kailangan sobrang perfect ka para magprito ng fries. Yon. Yung yung iba kailangan pang may degree. For example, doon sa mga fast food restaurant, minsan hinihingan pa ng kailangan college graduate ka para makapagtrabaho ka. Kahit ikaw ay, yun nga, magtatrabaho sa fast food restaurant, yan. So, hindi ito nagiging makatarungan. Na para bang minamaliit natin yung mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Kumbaga, napakataas ng standard pero minimum wage lang naman ang pasahod. Isa pa yung nahuhuli tayo sa industrialisasyon. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi malaki yung oportunidad nating mga mechatronics engineers sa Pilipinas. Lalo na at ang focus naman sa Pilipinas ay more on sa agriculture at saka sa, yun nga. Tapos ang ating focus ng trabaho ay sa makabagong teknolohiya. Kung gusto ko man umunlad ang buhay ko, edi ako yung magtatrabaho sa ibang bansa. Dahil wala naman masyadong kumpanya sa Pilipinas na makakapag-develop ng aking mga skills kasi nga kulang tayo sa ganoong kumpanya. And last na. Ang kakulangan sa edukasyon. So, ganun din. Ito ay nagiging sanhi ng kahirapan dahil nililimitahan nito ang oportunidad ng isang tao na makakuha ng maayos at mataas na kita sa trabaho. Kapag hindi nakapagtapos o kulang ang kaalaman at kasanayan, ay kadalasan ay napupunta lamang sa mababang sahod o hindi siguradong trabaho. Pero minsan kahit nakapagtapos ka na, dahil nga nasa Pilipinas ka, mababa pa rin ang sahod mo. So, hindi makatarungan yun. Dahil dito umiikot ang siklo ng kahirapan. Next slide. Next. Yan. Ito yung siklo ng kahirapan. Kapag mahirap ang pamilya, mas kaunti ang pagkakataon na makapag-aral ang mga anak at kapag hindi nakapag-aral ang mga anak, malaki ang posibilidad na manatili rin silang mahirap. Bukod dito, kulang din ang kaalaman ng ilan tungkol sa mga oportunidad, teknolohiya at tamang paghawak ng pera na lalo pang nagpapahirap sa pag-angat sa buhay. Pag wala tayong sapat na edukasyon, hindi tayo nagkakaroon ng, at yun pa, kaya hindi rin umuunlad ng Pilipinas dahil hindi rin
sapat yung edukasyon sa atin. Hindi tayo nagkakaroon ng mga matatalinong botante. Kaya nga ang naiiluklok natin sa gobyerno ay yung mga artista yon. Kaya hindi yung mga nakaupo sa ating pamahalaan ay hindi maaayos. Yun lang po. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa mga nagiging bunga ng mga nabanggit na sanhi kanina ni Jillian. So, paano nga ba tayo naapektuhan ng mga sanhi nito bilang isang Pilipino? So, makikita natin dito ang ilan sa mga bunga ng kahirapan sa Pilipinas tulad na lamang ng next po. Next, Josh. Thank you. Yan, kakulangan sa edukasyon, pagtaas ng kriminalidad, malawakang protesta, prostitusyon, pagdami ng migrasyon, malnutrisyon, mababang partisipasyon sa politika, at paglakas ng mga rebeldeng grupo. So nasabi nga kanina ni Jillian na ang kawalan ng akses ng edukasyon ay isang sanhi. Maaari din itong maging isang bunga. Dahil sa kawalan ng akses ng maraming Pilipino sa pag-aaral, ay hindi nabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa mas mataas na kita ang mga Pilipino at nagdudulot ito ng kahirapan na nagiging bunga ng kakulangan sa ating edukasyon o ang kakayahan ng taong makapag-aral. So masasabi natin na mas pinipili ng ibang kabataan ang isakripisyo ang mga magandang kinabukasan upang mabuhay sa kasalukuyan. So next po. So, sumunod po ay ang pagtaas ng kriminalidad o ang crime rate. So, dahil sa kakulangan ng kita at oportunidad, napipilitan ng ilang tao na gumawa ng illegal na gawain tulad ng pagnanakaw, pandurukot at iba pang krimen upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa ganitong sitwasyon, ang kahirapan ay nagiging ugat ng labag sa batas. So sa datos na nakalap na ng PNP, sinasabing bumaba daw ang crime rate sa Pilipinas. So mula 47,771 noong 2024 ay naging 35,770 na lamang noong 2025. So bumaba ito ng 12% at kung ating titingnan sa mga naitalang crime rate na ito, marami dito ang naganap sa low-income areas. So dahil nga po sa kahirapan ng buhay, may mga taong napipilitang gumawa ng masama dahil sa wala nga silang makain. So magnanakaw sila upang maitawid ang kanilang gutom. And dahil sa kakulangan ng pera o kaya naman ang kawalan ng trabaho, ito yung naiisip nilang paraan upang maitawid ang kanilang pang-araw na pamumuhay. Oo, mali. Ngunit ito ang realidad na nagaganap sa ating bansa. So, ikalawa po ay ang malawakang protesta. Nagkakaroon ng mga kilos protesta bilang paraan ng pagpapahayag ng hinaing laban sa hindi patas na sistema. So, maraming sektor, lalo na sa mga non-government organizations, ang nagsasagawa ng mga protesta upang ipahayag ang kanilang hinaing laban sa umiiral na sistema. Parang nakikita nila ang kahirapan bilang resulta ng hindi patas na pamamalakad sa pamahalaan at ekonomiya. Kaya ginagamit nila ang kolektibong pagkilos bilang paraan ng panawagan ng pagbabago. So gaya na lamang po nung naganap na protesta kontra korupsyon noong September 2025 na umattend ang libo-libong Pilipino upang tutulan ang katiwalaan sa pamahalaan o partikular na yung ating flood control project, pero parang wala naman pong naging aksyon. So ito ay nauugnay natin sa kahirapan sapagkat ang maling paggamit ng pondo ng bayan ay naglilimita sa mga serbisyong panlipunan tulad na lamang ng mga programa sa edukasyon at sa kalusugan. So sa halip na mapunta sa mga Pilipino yung dapat para sa atin, parang napupunta na siya sa mga nakaupo na bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So dito sinasalamin nito ang kahirapan na pinalala ng korupsyon ay maaring mag-udyok
ng kolektibong pagkilos o malawakang protesta sa lipunan. Next po. Sumunod po dito ay ang prostitusyon o pagbebenta ng katawan. Kung may ilang individual na napipilitang ibenta ang kanilang sarili upang kumita, ito ay malinaw na indikasyon kung paano maaaring itulak ng kahirapan ng tao sa mga mapanganib at hindi makataong sitwasyon. Makikita po natin sa graph, sabi po dyan, approximately 800,000 Filipinos are engaged in prostitution, primarily women and children. So, 80% po or 80% ang makikita po natin na sorry po. Na ang dahilan kung bakit sila pumapasok sa ganitong trabaho, sa prostitution, ay ang kahirapan. At 20% lamang po ang ilan pang dahilan tulad na lamang po ng karanasan ng pang-aabuso, impluwensya sa kapaligiran at ang kakulangan sa edukasyon. Parang mapapansin po natin na yung mga bunga ng kahirapan po natin is parang tugma-tugma or magkakadugsong. Parang chain reaction siya. Kapag wala kang kapag kulang ka sa edukasyon, magkakaroon ka ng iba pang problema na mag-uudyok pa sa'yo para maging mahirap. So, malungkot mang isipin, ngunit para sa iba, ito lang ang nakikita nilang paraan upang kumita ng sapat at mairaos ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa ganitong trabaho ay delikado. Hindi lamang po sa pisikal na kalusugan o yung mga pagkakaroon ng sakit tulad ng STD, kundi pati na sa kanilang mental health. Next po. Pagdami ng migrasyon. So ayon sa Philippine Statistics Authority, humigit kumulang 10% ng populasyon ng Pilipinas ay nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa. Karamihan ay dahil sa mataas na kita. So dahil sa kakulangan ng trabaho at mababang sahod ng bansa, maraming Pilipino ang napipilitang mga ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Bagamat nakatutulong ito sa ekonomiya sa pamamagitan ng remittances, nagdudulot naman ito ng pagkahiwalay ng pamilya at iba pang suliranin sa lipunan, gaya ng nabanggit ng naunang grupo kahapon. So sa pagtaas ng migrasyon ay nakikita natin na kulang talaga yung oportunidad dito sa Pilipinas. Kagaya na lamang ng kunyari sa mga nurses. Maraming nangingibang bansa hindi dahil sa kulang oportunidad dito, kundi dahil sa kaliitan ng sahod. Parang naghahanap pa sila ng mas magandang kita upang masuportahan ang kanilang pamilya. Sumunod po ay ang malnutrisyon. So limitado ang kakayahan ng pamilya na makabili ng sapat at masustansyang pagkain. So ito ay nabigyan diin na kanina na aking kagrupo ni Maurice. Kaya hindi ko na gayong kapalalawakin pa. So gayon, ang malnutrisyon ay dulot ng ang malnutrisyong dulot ng kahirapan ay nakikita natin madalas sa kabataan. At ito ay nagdudulot ng mabagal na paglaki at ang kahinaan ng pagkatuto o ang pagka-develop ng kanilang pag-iisip, na maiko-connecta ulit natin sa kakulangan sa edukasyon at ganun ulit, magkakaroon ulit siya ng chain reaction na mag-uudyok sa kanya sa kahirapan. So, sumunod po ang mababang partisipasyon sa politika at ang paglakas ng rebeldeng grupo. So, ang dalawang ito po ay mauugnay natin sa isa't isa. So, ang mababang partisipasyon sa politika ay nagiging daan sa paglakas ng mga rebeldeng grupo. So, sapagkat maraming mamamayan, lalo na ang mahihirap, ang hindi aktibong nakikilahok sa mga prosesong politikal tulad ng pagboto,
O kaya naman nakikilahok sila ngunit hindi nila iniisip ang kahihinatnan ng kanilang pagboto. Yung katulad nga ng sinabi ni Jillian kanina, kapag kilala, yun ang iboboto nila. And may mga umiiral pa sa mga matatandang pag-iisip na lahat naman daw ng tumatakbo ay corrupt, kaya boboto na lang sila ng corrupt na tumutulong, which is mali. So, sana sa susunod na election, dahil mas madami na ang Gen Z na makakaboto, sana ay ma-overpopulate na natin yung may mga ganong mindset. Tama. So, yun po. So, sa kawalan ng boses at representasyon, nagiging limitado ang kanilang tiwala sa pamahalaan at sa kakayahan nitong tumulong o tugunan yung kanilang suliranin. Bunga nito ang ilang naghahanap ng alternatibo para malabanan ang kanilang karapatan. Kabilang na dito yung pagsapi sa rebeldeng grupo. So sa ganitong paraan, ang mababang partisipasyon sa politika ay hindi lamang epekto ng kahirapan, kundi nagiging salik din sa patuloy na paglakas ng mga kilusan lumalaban sa umiiral na sistema. Ang halimbawa po ng rebeldeng kilusan ay ang NPA or ang National or ang PA, New People's Army. So, ito po ay ilan lamang sa nagiging bunga ng kahirapan sa Pilipinas. At kung atin masalaliman pa ay ang pagtatalakay ay parang masahaba ang ating diskusyon dahil sa lawak nito. So, para sa sa aking konklusyon, ang bunga ng kahirapan ay parang chain kung saan ang kandado o yung lock ay nasa mga nakaupo sa pwesto. And nasa sa kanila na kung tayo ba ay papalayain sa kahirapan o sasarilinin lang nila yung benepisyong dapat sa lahat ng Pilipino. Yun po. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang teorya ng kahirapan. So, sa teorya ng kahirapan, may dalawang teorya, ang individualistikong pananaw at structural na pananaw. So, ano nga ba ang dalawang ito? Next po. Next slide po. So, ang individualistikong pananaw ay ang kahirapan ay bunga ng mga personal na kakulangan o desisyon ng isang tao. Una dito ay ang katamaran. Isa sa dahilan ng kahirapan ay ang katamaran o kakulangan sa pagsisikap ng isang tao. So, paano nga ba natin masasabi na ang isang individual ay tamad? Una ay hindi nagsusumikap maghanap ng trabaho, hindi ginagamit ng maayos ang mga oportunidad na ibinibigay ng pamahalaan, at umaasa lamang sa tulong ng iba o ng gobyerno. Halimbawa nito ay yung sa mga 4-piece member na umaasa na lang sa mga ayuda o sa natatanggap nila at hindi na sila naghahanap ng trabaho. Sunod ay kakulangan sa edukasyon. Ito ay nabanggit na ng maraming beses ng aking mga kagrupo. So ang kakulangan ng edukasyon ay masasabing personal na responsibilidad ng isang tao. Bakit? Kasi sa panahon ngayon may mga libre ng paaralan na pwedeng pasukan, mapa-elementarya man yan, high school o kolehiyo. Ngunit may mga tao talaga na hindi nagbibigay halaga o interes sa edukasyon. Mas pinipili na lang nila yung buhay lansangan, kasiyahan, at iba pang. At huli ay ang mababang self-esteem. Isa rin ito sa itinuturing sanhi ng kahirapan sapagkat ang kawalan ng kumpiyansa sa sariling kakayahan ay nagdudulot ng takot sumubok ng bagong oportunidad, maghanap ng trabaho o kaya naman ay magtayo ng negosyo. Kumbaga, hindi sila lumalabas sa comfort zone nila. At ang mga taong may mga mabababang believe sa sarili ay madaling sumuko sa mga hamon sa buhay. So, next slide po.
Next ay yung structural na pananaw. So, dito naman sinasaad na hindi lang personal na kakulangan. Ito ay ang kahirapan ay hindi lamang bunga ng katamaran o yun nga, personal na kakulangan, kundi resulta ng mga umiiral na estruktura o sistema sa lipunan na naglilimita sa oportunidad ng ilang sektor. Una dito ay ang sistema ng ekonomiya ang may kasalanan. Dito pumapasok yung sinabi ni Ginang Velasquez kung saan na kahit sabihin natin na masipag ang isang individual, kung pangit ang sistema, hindi pa rin ito angat. So, bakit ganon? Kasi ang disenyo ng sistemang pang-ekonomiya, lalo na ang ang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pantay na distribution ng yaman. Mas napapaboran ang mga mayayaman o kaya yung may mga kapital at malalaking negosyo. So, may connecta natin yung dito yung sa nakaraang pagtaas ng gasolina kung saan ang mga negosyante ay hinayaang magtaas ng gasolina samantalang yung mga driver or yung mga tsuper ng jeep ay hindi man lang pinahintulutan ang pagtaas ng pamasahe kahit na ayun nga tumaas ang gasolina. At saka pasok din dito yung sa inflation kung saan tumataas yung presyo ng bilihin pero ang sahod ng mga manggagawa ay hindi tumataas. Kaya ayun nga, kahit anong sipag ng isang tao kung pangit ang sistema, hindi aangat. So, sa hindi pantay ang oportunidad. Sinasabi dito na hindi pare-pareho ang pagkakataon ng mga tao na umangat sa buhay. May mga hadlang tulad ng unang-una ay kahirapan, lokasyon at kalidad ng edukasyon. Ang mayayamang pamilya ay may access sa mga magagandang edukasyon at koneksyon, samantalang ang mahirap ay kadalasan pumapasok sa mababang kalidad ng paaralan. At pagdating naman sa trabaho, sa probinsya, limitado ang trabaho na ino-offer at saka mababa din yung minimum wage dito sa probinsya. Samantalang sa lungsod, mataas at saka mataas din ang bilang na pwedeng pasukan. Kaya ang ginagawa ng iba ay kahit gaano kasikip sa Maynila na pinipilit nilang maghanap doon ng trabaho kasi doon maraming oportunidad. So, ayun, next slide po. Mga sangkap ng kahirapan. So, next slide. Sa ilalim nito ay kawalan ng kaalaman, sakit, kawalang pagpapahalaga, hindi mapagkakatiwalaan at pagiging pag-asa. Next slide po. So, ang kawalan ng kaalaman, ito ay tumutukoy sa kakulangan sa edukasyon, impormasyon, at kasanayan na mahalaga sa paghanap ng trabaho at tamang pagpapasya sa buhay. So, halimbawa nito ay hindi alam ang mga oportunidad sa trabaho or walang alam na mga yung pwedeng pasukan ng trabaho sa negosyo, kulang sa kasanayang teknikal sa mga skills o professional, hindi sapat ang kaalaman sa pamamahala ng pera. At isa ito sa mahalagang kaalaman na dapat alam ng isang individual, yung kaalaman sa pamamahala ng pera. Kasi kahit gaano kalaki ang sahod mo, kung hindi ka maalam mamahala ng iyong pera, wala ding mangyayari. Next is sakit. Ang karamdaman o mahinang kalusugan ay maaaring maging sanhi ng kahirapan kung ang sahod mo ay napupunta lang sa medical bill, sa maintenance, o bunga ng kahirapan kung ikaw ay puro trabaho na lang, maaaring magkaroon ka ng sakit o makakuha ka ng sakit. Next ay ang kawalang pagpapahalaga. Ito ay tumutukoy sa kawalan ng pagpapahalaga sa edukasyon, trabaho o sariling pag-unlad. Kumbaga ito ay walang malinaw na layunin sa buhay. Next slide po. Pang-apat ay hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay maaaring maging hadlang sa pagkakaroon ng trabaho negosyo. Ito ay kumbaga ito ay pagbaba ng kredibilidad ng isang individual.
At panghuli ay pagiging palaasa, labis na pagdepende sa iba o sa tulong ng pamahalaan ng hindi nagsisikap na kumikilos para sa sarili. Isang halimbawa nga ito yung sa 40s. Tsaka isang halimbawa din ito ay yung pag-asa sa kamag-anak na for example ay OFW or malaki ang sahod o kaya naman ay sa sa mga nagbabarko, nagiging dumedepende na lang tayo sa sahod ng iba, which is mali. Kumbaga kailangan din natin na kumayod para sa ating sarili. At ayun lamang po para sa aming presentasyon. Yan, maraming salamat sa ikalawang grupo. Talaga namang napaka detalyado, napaka-komprehensibo ng inyong paghimay-himay sa mga iba't ibang aspeto sa kahirapan, no? Ayun, may naalala lang ako sa inyong pagpepresenta, no? Yung hindi ko alam kung nabasa niyo na sa Facebook o kung saan man ano, yung katagang "The Philippines is not poor, it's plundered." Ano, so tama naman, 'no, ang dami nating resources, ang dami nating mga ang daming maaaring mapakinabangan ano, ng ng mga Pilipino dito sa sarili nating bansa. Ano, kabilaan ang mga tax, um, ano pa ba? May mga trabaho na dapat ay meron pero ang hirap makuha, ang hirap maabot, 'no? At ang nangyayari talagang kinakamkam lang ng mga nasa itaas yung dapat ay para sa mga Pilipino, ano, dun na nga lamang sa nangyari nung nakaraang taon, ano, yung tungkol sa flood control projects, ano na bang nangyari dun, natabunan na. Ano, oo, nagkakaroon ng mga hearing, naririnig natin mga Pilipino yung Senate hearing tungkol doon, pero ano ba yung konkretong solusyon? Ano, kumbaga ang bagal ng pag-usad doon sa hearing na yun, 'no? Ilan lamang yung mga, napapanagot, yung mga nananagot, ilan lamang o kung meron ba, ano? Gayon din ay talagang yung mga sangkot doon ay para bang protektado ano, talagang pinapabagal yung hearing doon. Wait lang class, ha. Ayun, ano, tapos yun lang ang masasabi ko. Nabanggit na naman nga ng grupong ito na nasa ating mga kamay ano, ang daan ano, para sana ay, um, mapili na ang karapat-dapat sa susunod na eleksyon ano. At yun nga nabanggit na nga ng hindi ko maalala kung sino, si Vidal ba ang nagbanggit ng, mas marami ng mga Gen Z o mga millennial Gen Z ang boboto sa 2028 election 'no. Batid ko naman na marami ng mga kabataan ang mulat na ano at sana dahil marami ng mga kabataan ang mulat at boboto sa susunod na eleksyon, sana wala namang mangyaring, dayaan. Ano, kasi kahit sabihin nating, oo, bumoto tayo ng karapat-dapat na mamuno para sa atin, pero naging useless lang 'yun dahil sa nangyayaring mga dayaan. Sana'y hindi mangyari. Ano po?
So ayun, hindi ko na pakakahabaan ang aking sasabihin dahil yun nga, nasabi na nga ng Group 2 ang lahat-lahat. Ano, wala na akong idadagdag pa. Ano, ayan, maraming salamat Berania, Maranan, Velasquez, Vidal at Aquino sa pag talakay sa ikalawang paksa natin, ang kahirapan sa Pilipinas. Ngayon naman ay ating tunghayan o saksihan ang presentasyon ng ikatlong grupo tungkol sa unemployment. May solusyon ba? Okay, so ito ay medyo nadaanan na rin o nabanggit na rin ng Group 1 at ng Group 2 kasi part nga ito sa kahirapan at saka doon sa ekonomiya natin. Sige, nasa sa inyo na ang oras, Group 3. Maaari na kayong mag-share ng inyong screen. So, ngayon naman po ay tatalakayin natin ang mas detalyadong usap-usapin tungkol sa unemployment o kawalan ng trabaho pati na rin ang epekto nito sa lipunan at ekonomiya. So, sa talakayan ito, layunin naming maipaliwanag sa inyo ang mga pangunahing sanhi ng unemployment sa Pilipinas at masuri ang epekto nito sa ekonomiya at lipunan at matukoy ang mga posibleng solusyon sa suliraning unemployment dito sa ating bansa. So, unemployment, ano nga ba ito? Karaniwan, ang alam natin sa unemployment ay kawalan lang ng trabaho. Ngunit ito ay tumutukoy din sa kalagayan kung saan may mga taong handa naman magtrabaho, ngunit wala naman silang mapasukan na trabaho. So, kapag hindi lahat ng taong unemployed ay tamad, hindi lahat ng tao na walang trabaho ay hindi sila nagsisikap. Yung iba ay wala lang talagang sapat na oportunidad ang bansa para mabigyan ng trabaho sila. At saka, yung ibang unemployed person ay hindi lang sila kulang sa edukasyon, kundi yung iba kahit sila ay nakatapos, nakagraduate, summa cum laude din ng engineer, ay wala pa rin silang mahanap na trabaho kasi bakit? Isa sa pangunahing dahilan nga ay kulang sa oportunidad ang ating bansa at ang pangalawa, syempre, bakit? Napakalakas ng bakal sa ating bansa. Kasi kapag may kapit ka, lagit-lagi, hindi ka mawawalan ng trabaho. So, para sa akin ay kahit anong galing mo, kahit anong taas ng tinapos mo, wala kang magagawa sa kalaban mo mag-apply ng trabaho kahit na siya ay masayahin lang, kahit siya ay chill lang. Pero may backer may kamag-anak na mataas ang pwesto. So, doon pa lang, nakikita natin ang hindi pagkakapantay-pantay ng rules dito sa ating Pilipinas. So, dahil dito, tumataas din ang unemployment rate sa bansa. So, nangangahulugan ang unemployment rate na mas maraming individual ang walang pinagkakakitaan kaya't nahihirapan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at kalusugan. So, lalo na ngayon na nabanggit nga ni Jillian na tumataas na ang presyo ng bilihin at mas lalo na yung gas kasi pagtaas kasi ng presyo ng gas is syempre ginagamit yung gas sa pagta-transport ng mga produkto, tumataas din yung mga produkto. So, yung taong mga unemployed, mas ramdam nila yung kahirapan dito sa Pilipinas. So bukod dito, ang mataas na unemployment ay may malawak na epekto hindi lamang nga sa individual kundi kundi pati sa lipunan at ekonomiya. Bumababa ang kabuuang produksyon ng bansa dahil mas kaunti ang taong nakikilahok sa paggawa at nababawasan din ang kita ng pamahalaan mula sa buwis. So ayon din sa aking nabasa, sa pag-aaral ng National Economic and Development Authority or NEDA, ang patuloy na kawalan ng trabaho ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. So sa kabuuan naman, ang unemployment ay hindi lamang simpleng kakulangan ng trabaho, kundi isang seryosong suliranin siya ng panlipunan na may direktang epekto sa kalidad ng buhay nating mga Pilipino at sa pangkalahatang pag-unlad ng isang bansa. So, nabanggit na din ito ng previous na nagsalita at ito ang kalagayan ng unemployment sa Pilipinas. Mas
mas detalyado ko lang itong babanggitin. So batay sa datos mula sa Philippine Statistics Authority or PSA, makikita natin sa graph ang galaw ng unemployment rate sa Pilipinas mula Pebrero noong taong 2025 hanggang Enero 2026. Mapapansin natin na nagkaroon ng pagtaas at pagbaba sa bawat buwan. Ngunit, syempre, ang pinakamataas na makikita natin na ang pinakamataas na naitala ay noong Enero 2026 na umabot sa 5.8%. Pinapakita nito na ang pagsisimula ng taon ay mas maraming Pilipino ang nawawalan ng trabaho. Bakit kaya? Kasi dito sa Pilipinas, mas kilala ang trabaho na seasonal lamang. Kumbaga, kontrata lang. Wala tayong mas kakaunti yung trabaho na permanente, yung mga agrikultura or industrial na trabaho kasi mas pinapokusan nila yung mga panandalian lang katulad ng mga call center na by kontrata lang. So, yon. Kaya hindi sapat ang nalilikhang pangmatagalang trabaho dito sa ating Pilipinas. So, tingnan naman natin ang ibang datos. Ang bilang ng mga employed person ay nasa humigit kumulang na 47.9 million noong Enero 2026 at mas bumaba ito sa 49.4 million noong at mas mababa pala ito kumpara sa 49.4 million noong nakaraang taon. Since bumaba nga ang mga taong employed, ibig sabihin tumaas yung unemployed person. Tumaas ang mga taong nawalan ng trabaho. At makikita din natin dito na mayroong labor force participation rate ay bumaba rin ng 62.3% mula sa 60.4%. Ibig sabihin, pinapakita nito ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong aktibong may trabaho or naghahanap ng trabaho. So sa kabuuan, ipinapakita ng mga datos na yan na ang unemployment sa Pilipinas ay nananatiling isang hamon, lalo na sa panganahon na may pagbabago sa ekonomiya at trabaho. Ibig sabihin, nagpapahiwatig ito na ng pangangailangan na mas maraming oportunidad para sa matatag at pangmatagalang trabaho sa ating bansa. So ano nga ba ang mga dahilan ng unemployment sa ating bansa? Unang-una, sabi ko nga, is kakulangan nga sa oportunidad dito sa ating bansa, kaya nagdidesisyon ang iba na pumunta or mangibang bansa. Kahit na nakakatulong sa kita ng pamilya ang pangingibang bansa, ay syempre meron ding epekto ito sa ating Pilipinas. Nagdudulot din ito ng kakulangan ng manggagawa sa loob ng bansa na nagiging sanhi ng unemployment sa ilang sektor. So, syempre madaming umaalis at nangingibang bansa ay ibig sabihin mas nagkukulang yung mga trabahador dito sa ating bansa. So, kahit naman tayo, kahit bilang isang estudyante, nangangarap din na makapagtrabaho na at tumita ng malaki, kahit tayo ay mas pipiliin nating sa ibang bansa kasi mas mataas nga yung kita doon kaysa dito. So, ikalawang dahilan naman ay ang kakulangan sa agrikultura at industriya. Maraming rural na lugar ang walang sapat na oportunidad sa agrikultura, habang ang industriya sa bansa ay hindi sapat upang makatanggap ng lahat ng naghahanap ng trabaho. Dahil dito, maraming Pilipino ang hindi nakakasecure ng matatag na hanap buhay sa sariling bayan. Ikatlo naman ay sabi ko nga kanina, seasonal lang. Marami ring trabaho sa bansa natin, ang seasonal o pansamantala lang, ang mga ganitong trabaho ay hindi pang matagalan at kadalasan ay hindi nagbibigay ng damang benepisyo o kita. Dahil dito, kahit na may mga trabaho ang isang tao, hindi talaga sapat upang magkaroon ng seguridad sa buhay maraming ang nananatiling unemployed o naghahanap ng mas maayos na oportunidad sa ibang bansa. So, ano naman itong paglaki ng sektor ng serbisyo? Sa Pilipinas kasi, lumalaki ang sektor ng serbisyo tulad ng mga call centers, retail, turismo at iba pang negosyo sa lungsod na nag-aalok ng maraming trabaho sa kabataan, pero ang trabahong ito ay contractual nga lamang or kaya seasonal, pansamantala lang. Kaya hindi nila natatanggap yung mga benepisyo din ng isang trabaho. Sa call center kasi wala silang benefits na natatanggap, wala silang health card, sick leave or security sa trabaho. Kaya kapag nagkasakit sila or nawalan ng
trabaho, agad sila ay nahihirapan. So, damang-dama nila yung paghihirap agad kasi nga wala silang natatanggap na benefits. Samantala naman, mas kaunti ang oportunidad sa agrikultura at industriya na dati ay pangunahing pinagkukunan ng trabaho sa bansa. Dahil dito, maraming Pilipino ang nananatiling unemployed or underemployed at marami ring ang napipilitang mga ibang bansa para humanap ng mas magandang kabuhayan. So, ang hindi pantay na pag-unlad ng sektor ng serbisyo at kakulangan ng maayos na proteksyon sa manggagawa ay nagdudulot ng mas mataas na kahirapan o socio-economic inequality sa bansa. Kung ang unemployment naman ay dulot ng kakulangan sa oportunidad, lalo na sa agrikultura at industriya, nararapat lamang na tayong mga Pilipino ay ituon natin ang pansin sa mga dapat na solusyon. So, isa sa pinakamalakang hakbang ay ang pagpapatupad ng reforma sa lupa upang mapalakas ang sektor ng agrikultura na tatalakayin naman ang susunod na magsasalita. So, magandang araw po sa lahat. Ang ating ikalawang paksa ay tungkol sa suliranin sa lupa sa lipunan. So, bali matagal na po itong problema sa Pilipinas, lalo tigit ang kawalan ng reforma sa lupa. So, ano nga ba ang ibig sabihin doon? So, ang ibig sabihin nun ay hindi pantay ang pamamahagi ng lupa. Bali, iilan lamang na pamilya ang may kontrol sa karamihan ng lupa sa ating bansa. Para itong sistemang feudalismo noong panahon ng Europa na kung saan ang mamamayan o ang mayayaman lang ang may-ari ng lupa at ang mga magsasaka ay nagtatrabaho lamang para sa kanila. Sa katunayan, ayon sa datos, 7 sa bawat 10 magsasaka ay walang sariling lupa. At mas nakakagulat pa dito ay 60% ng lupang agrikultural ay hawak lamang ng maliit na bahagi ng populasyon na kung saan yun yung mga mayayamang pamilya. Ang halimbawa naman nito ay isipin natin ang isang magsasaka na buong araw na nagtatrabaho sa bukid. Pero ang nakakalungkot dito ay hindi niya pagmamay-ari o hindi niya pag-aari ang lupang iyon. Dahil dito ay maliit lang ang kita niya at hindi niya kayang iangat ang kanyang buhay, pati na rin ang kanyang pamilya. So, bali dito pa lang, makikita na natin kung gaano kalaki ang epekto ng problemang ito sa ating lipunan. Next slide po. Ngayon naman, pag-usapan natin ang epekto ng ganitong sistema. So, dahil sa konsentrasyon ng lupa sa iilang pamilya, nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain sa bansa. So, bakit kaya? Sa tingin ko, ang dahilan nito ay dahil hindi napapakinabangan ng maayos ang lupa para sa produksyon ng pagkain. Bukod dito ay nagkakaroon din ng kakulangan sa trabaho para sa karamihan ng mamamayan. Makita natin dito na ayon sa kilusang mambuburid ng Pilipinas, 75% ng mga Pilipino ay magsasaka lamang. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ating populasyon ay umaasa sa agrikultura. Pero kung wala silang sariling lupa, limitado ang kanilang oportunidad. Halimbawa kung ang isang magsasaka ay may sariling lupa, sabihin natin may sariling lupa, pwede siyang magtanim, pwede din siyang magbenta o kumita ng mas malaki. Pero kung siya ay nakikisaka lamang o hindi niya pagmamay-ari yung lupa, magiging hati o maliit lang ang napupunta sa kanyang pera. So nakakalungkot yung isipin. Isa pang mahalagang punto ay lumiliit ang bahagi ng agrikultura sa ating ekonomiya. Dahil dito ay mas maraming tao ang nawawalan ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na kabuhayan, lalo na sa mga karatig probinsya. Next slide po. Sa pagpapatuloy, ang kakulangan sa reforma sa lupa ay nagdudulot ng mas malalang problema tulad ng matinding kahirapan at kakulangan ng oportunidad, lalo na sa mga probinsya. Ayon naman sa datos ng Central Intelligence Agency o mas kilala bilang CIA, makikita natin ang distribution ng trabaho sa bansa. Makikita natin na 26.9% ay nasa agrikultura, 17.5% naman sa industriya at 55.6% sa sektor ng serbisyo.
So, bali makikita natin dito na mas marami ang nasa sektor ng serbisyo tulad na lamang ng mga call centers, mga tatrabaho sa malls at iba. Ngunit tandaan natin na hindi uunlad ang isang bansa kung aasa lamang tayo sa serbisyo. Halimbawa na lamang ay ang mga bansang tulad ng Japan, ng South Korea, ng China, ay naging maunlad sila dahil pinalakas nila ang kanilang agrikultura at industriya na siyang opposite sa ating bansa. Ibig sabihin, hindi lang serbisyo ang dapat pagtuunan natin ng pansin, kundi lalo na ang produksyon, pagkain, kung saan yun na yung pagkain at paggawa ng produkto. Kaya ang dapat nating tandaan ay kung nais natin ang tunay na pagunlad ng ating bansa, kailangang bigyan din natin ng prioridad ang agrikultura at industriya, hindi lamang sa sektor ng serbisyo. At simulan ito sa mas maayos na reforma sa lupa dahil yun ang kadalasang pinagtatalunan. So, panghuling slide. So, next slide po. So, panghuli, sa ngayon ay para sa ating panghuling punto, alam natin na upang tunay na umunlad ang ating bansa, kailangan natin bigyang prioridad ang agrikultura at industriya. So, bali hindi sapat na umasa lamang tayo sa mga sektor ng serbisyo. Kailangan din nating palakasin ang produksyon, lalo tigit sa pagkain at sa mga produktong gawa sa loob ng Pilipinas. Kapag napalakas ang agrikultura, naniniwala ko na masisiguro natin ang sapat na pagkain at mas maraming trabaho para sa mga magsasaka. At kapag napalakas natin ang industriya, mas dadami ang oportunidad at negosyo para sa mga Pilipino. Napatunayan na ito ng mga bansang nakita natin dito tulad ng Japan, South Korea at China. Sila ay umunlad dahil pinagtibay nila ang kanilang agrikultura at industriya bago pa man naging malakas ang ibang sektor. Halimbawa uli ay nagsimula sila ng pagpapalakas ng produksyon sa loob ng bansa, sa kanilang bansa, kaya naging matatag ang kanilang ekonomiya. Sa huli, malinaw na ang solusyon sa ating suliranin ay hindi lamang sa simpleng pagbabago, kundi isang sistematikong pagtuon sa agrikultura, industriya at syempre sa reforma sa lupa. Kung magagawa natin ito, para sa akin ay mas magkakaroon tayo ng pantay na oportunidad at mas maayos na kinabukasan para sa lahat. So next presenter. Makikita natin na kahit sa panitikan ay matagal nang inilalarawan ang problema sa lupa. Sa mga akda ni na Jose Rizal, Amado Hernandez at Rogelio Sicat, malinaw na ipinapakita ang kalagayan ng mga magsasaka sa lipunan. Halimbawa, sa kanilang mga obra, makikita ang mga magsasakang inagawan ng lupa, pinagsasamantalahan at nagiging alipin ng mga asindero. Hindi lamang ito kwento, kundi replikasyon ng tunay na nangyayari sa lipunan noon at hanggang ngayon. Ipinapakita nito na ang suliranin sa lupa ay hindi bago, kundi isang matagal ng problemang panlipunan na patuloy pa ring nararanasan ng maraming Pilipino. Next slide po. Dito naman sa bahaging ito, ipinapakita kung paano sumiklab ang grupong CPP-NPA. Kasi dati maraming magsasaka ang walang sariling lupa, kaya hirap talaga sila sa buhay. Siyempre, kung wala kang lupa, wala kang maayos na kita. Dahil sa patuloy na kahirapan at kawalan ng hustisya, may mga magsasaka na nawalan ng tiwala sa gobyerno at sa sistema. Ngayon, dahil sa sitwasyon na yon, may mga grupo tulad ng CPP, NPA or Communist Part of the Philippines New People's Army na nangako na bibigyan sila ng libreng lupa. Kaya yung ibang magsasaka naakit at sumali kasi nakita nila yon bilang tsansa na makakaahon sila sa kahirapan. May political side din sila na tinatawag na National Democratic Front na tumutulong sa pagpapalaganap ng kanilang layunin. Kahit may mga kasunduan ng ginawa tungkol sa lupa tulad noong 2005, hindi pa rin talaga naayos yung problema. Kaya ang nangyari, dahil sa kawalan ng reforma sa lupa, lalo lang naghirap ang mga tao at doon nagsimula yung pag-usbong ng rebellion sa bansa. Next slide po.
Sa kabilang banda, ipinapakita rin na ang reforma sa lupa ay isang mahalagang solusyon upang makamit ang kapayapaan at pati na rin ang paglikha ng trabaho. Kapag ang mga magsasaka ay nabigyan ng sariling lupa, nagkakaroon sila ng oportunidad na magtrabaho, kumita at magkaroon ng maayos na buhay. Mas nagiging produktibo sila sa pagtatanim at pag-aani. Nagkakaroon din ng mas maraming oportunidad sa agrikultura pati na rin sa mga kaugnay na industriya tulad ng pagpoproseso at pagbebenta ng produkto. Dahil dito, nababawasan ng unemployment at ang kanilang dahilan upang sumali sa rebelyon. Meron ding mga programang naglalayong magbigay ng lupa sa mga magsasaka upang matulungan silang magkaroon ng sariling kabuhayan tulad ng 12-point program ng NDF o National Democratic Front. Ang pangunahing kaisipan lang dito ay kapag naipatupad ang reforma sa lupa, nagiging pundasyon ito ng kapayapaan at pagkakaroon ng trabaho para sa mga magsasaka. Next slide po. Upang mas malinaw nating makita ang ugnayan ng mga konseptong ito, narito ang buod sa anyo ng flowchart. Mula sa kawalan ng lupa, nagkakaroon ng matinding kahirapan ang mga magsasaka dahil wala silang sapat na pinagkukunan ng kita at kabuhayan. Dahil sa ganitong sitwasyon, nawawalan sila ng pag-asa at tiwala sa umiiral sa sistema. Kaya ang ilan sa kanila ay napipilitang sumali sa rebelyon bilang paraan ng paglaban at paghahanap ng pagbabago. Sa kabilang banda, kung magkakaroon ng tunay at epektibong reforma sa lupa, mabibigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa at maayos na kabuhayan. Dahil dito, nagkakaroon ng mas maraming trabaho, mataas ang kita at nababawasan ang kahirapan sa mga komunidad. Sa huli, ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng mas matatag na kapayapaan at tuloy-tuloy na kaunlaran sa lipunan sapagkat natutugunan ang ugat ng problema. Next slide. Ayun po, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo na po at dumako sa paksa patungkol sa modernisasyon ng agrikultura. Ito po ay tumatalakay sa ugnayan ng modernisasyon ng agrikultura, food self-sufficiency at importasyon po. Next slide po. Bakit nga ba mahalaga ang modernisasyon ng agrikultura? Pagkatapos ng pagreforma sa lupa na ibinahagi ni Ms. Kapatay, ito ay dapat namang pagtuunan ng pansin at ito rin ay dumadako sa pagpapaunlad sa agrikultura ng ating bansa. At ang mga sumusunod ang sumasalamin sa tayo ng agrikultura sa ating lipunan. Una ay ang agrikultura ang pinagmumulan ng mga hilaw na materyal. Ang sektor na ito ay nagsisilbing taga-supply ng mga hilaw na materyal na kailangan ng industriya. Mahalaga ang mga materyal na ito upang maisakatuparan ng sektor ng industriya ang kanyang gampanin. Ang mga halimbawa ng mga hilaw na materyal ay troso, bulak, langis, mineral at marami pang iba. Pangalawa naman ay ang pangunahing pinagmumulan ng pagkain ng mga mamamayan. Sabi dito, ang agrikultura daw ang pangunahing pinagmumulan ng pagkain ng mga mamamayan. Dahil ang pagkain ng pangunahing produkto na tinatamasa natin mula sa sektor ng agrikultura, partikular na sa subsektor ng pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Tunay na mahalaga mga ito sapagkat maraming tao sa mundo ang umaasang matugunan ang pangangailangan sa pagkain. Ang mga mahalagang produkto na kabilang dito ay bigas, karne, gulay, gatas at marami pang iba. At pangatlo naman ay ang agrikultura daw ay nagkakaloob ng hanap buhay o serbisyo. Nagkakaloob ng maraming trabaho ang agrikultura. Pangunahing pinagkukunan ito ng ikabubuhay ng mga mamamayang Pilipino. At hindi ito gaano nangangailangan ng malaking kapital sa pagsasaka, lakas sa paggawa at karunungan teknikal. Ilan lamang ang pagtutroso, pagsasaka, pangisda at pag-aalaga ng hayop sa hanap buhay na nakakaloob sa sektor ng agrikultura. At ang huli naman ay ito ang pinanggagalingan ng dolyar. Excuse me. Isang mahalagang pinagkukunan ng dolyar ng Pilipinas ay mula sa mga produktong agrikultural na ibebenta sa pandaigdigang pamilihan. Gaya ng pag-aangkat,
maaari rin tayong pagkuhanan nila ng produkto. At ang tawag naman dito ay pagluluwas or exportation. Next slide po. Dumako naman tayo sa food self-sufficiency or sariling produksyon ng pagkain. Ang pagpapalaganap at pagpapayabong ng food self-sufficiency ay nagbibigay daan sa maraming hakbang patungo sa kaunlaran at modernisasyon ng ating agrikultura. Una, inaanyayahan nitong mabawasan ng pag-aangkat or import ng ating mga produkto. Ang pagtitiyak ng kasapatan sa pagkain o food self-sufficiency ay isang hakbang na inaanyayahan mabawasan ng pag-aangkat ng produktong agrikultural mula sa ibang bansa. Sa halip na ubusin ang dolyar sa bansa sa pagbili ng libu-libong tonelada ng bigas sa labas, ang pondong matitipid ay magsisilbing mahalagang kapital na magagamit sa modernisasyon ng ating sariling agrikultura. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa ating pambansang pondo, kundi tinitiyak din ito na ang bawat butil ng pag-unlad ay nagmumula at nanatili sa loob ng ating sariling ekonomiya. Ito rin ang nagpapalakas sa ating kakayahang tumayo sa sarili nating mga paa. Pangalawa naman ay ang pagpapalawak ng merkado at serbisyo, trabaho para sa sariling mamamayan ng bansa. Kapag ang ating agrikultura ay naging masigla at moderno, ito ang magsisilbing matibay na gulugod na magsusupply ng mga hilaw na materyales para sa mga itatayong lokal na industriya. Ito rin ang siyang maglikha ng ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Sa ganitong paraan, ang pag-unlad ay hindi lamang nakukulong sa bukid, kundi kumakalat din sa iba't ibang sektor, mula sa pagmamanupaktura hanggang sa serbisyo. Dahil ang sapat na pagkain at modernong sistema ay nagluluwal ng karagdagang kapital na nagpapatakbo sa makina ng pambansang industrialisasyon. Next slide po. Ano nga bang suliranin na ating kinakaharap pagdating sa pag-angkat ng ating mga produkto, partikular sa produkto na bigas? Ayon sa datos ng World Integrated Trade Solution, ang Pilipinas ay may kabuoang 518,914.64 dollars at na nagagastos sa kabuoang dami na 4,770,090,000 kilograms sa pag-aangkat ng bigas lamang. At nakita naman sa baba ang mga bansa na ating pinag-aangkatan or pinag-importan. Naunguna ang bansang Vietnam, sumunod ang Thailand, Pakistan, Myanmar, at ang huli naman ay China. Yan naman ay nabanggit na din naman ni Ma'am kanina. At yun nga, bale sa datos, ang pag-import ay ginugugulan ng milyon-milyong dolyar. Sa halip na ang perang ito ay umiikot sa loob ng Pilipinas upang tulungan ng ating sariling mga magsasaka, binabayad natin ito sa mga dayuhang bansa tulad ng Vietnam or Thailand. Ito ay isang anyo ng oportunidad na nawala sapagkat ang bilyon-bilyong pisong pambayad at importasyon ay maaari sanang maging kapital para sa ating sariling modernisasyon at industrialisasyon. Ang pagiging palaasa natin sa importasyon ay kumbagay naglalagay sa bansa sa isang vulnerable o mahina na kalagayan. Excuse me. Sa malalim na katwiran, kung magkaroon ng giyera, ilayo sana ng 10 malayo, pandemya o kalamidad sa bansang pinagkukunan natin ng bigas, maaari nilang itigil ang pag-export upang unahin ang kanilang sariling pangangailangan or mamamayan. Maaaring tumaas ang presyo ng bigas sa world market at wala naman tayong kontrol dito. Mapipilitan tayong bumili sa mataas na presyo na maaaring magpahirap sa mamamayang Pilipino. Next slide po. At pagpapaunlad ng agrikultura para sa pag-usbong ng industriya. Hindi may tatanggi na ang pagpapayabong at pagpapayaman ng agrikultura ay direktang nakakonekta sa pagpapaunlad ng industriya ng ating bansa. Maraming beses na nabanggit sa material na ang pagtutuon ng pansin sa sariling atin at pagbabawas sa importasyon ang magdudulot ng kaunlaran sa ating agrikultura. At sa kaunlaran ito, ang pondo na dapat sa importasyon ng bansa ay may tutuon natin sa iba't ibang bagay na makapagpausbong sa industriya ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang paghinto sa pagiging palaasa sa importasyon ay ang unang hakbang upang mapanatili ang yaman sa loob ng bansa at mapondohan ang ating mga sariling pagsulong.
Higit sa sapat na pagkain ng modernisasyong agrikultura, magtitiyak na tuloy-tuloy ang supply ng mga hilaw na materyales na kailangan para sa mga lokal na industriyang Pilipino. Ang pagsigilang ito ay magbubukas ng mas malawak na merkado at lilikha ng mga bagong trabaho at serbisyo para sa ating mga mamamayan. At sa huli, ang ganap na kaunlaran ay hindi makakamit kung mananatili lamang tayo sa pagsasaka. Kailangan gamitin ang lakas ng agrikultura upang isulong ang isang makabansang industrialisasyon na magbibigay ng sapat na supply sa pangangailangan ng bansa at lilikha ng marangal na kabuhayan para sa bawat Pilipino. Next. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon tatalakayin natin ang industrialisasyon at sustentableng kaunlaran, kung saan madadaanan natin ang ugnayan ng agrikultura, industriya at ng pamahalaan sa pag-unlad ng ating bansa. Ngayon, paano ba sila magkakaugnay? Sige, isipin nyo. Next slide. Sa pag-unlad kasi ng isang bansa, hindi maaaring magkahiwalay ang agrikultura at industriya. Bakit? Kasi ang agrikultura, sabi nga ni Lojan Tupas kanina, ang siyang nagbibigay ng hilaw na materyales. Tapos pupunta sa industriya. Siya namang magiging sunod naman ay sila ang lilikha ng mga produkto galing sa materyales na yon. Sa parehas na oras, sila din ang lumilikha ng mga trabaho. Okay? Sa gitna ng lahat ng ito, ang gobyerno naman, yung papel ng pamahalaan, mahalaga din sila kasi sila yung tumatayong tagataguyod at tagapamahala ng ekonomiya. Kaya talagang masasabi natin na ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa maayos na relasyon ng tatlong ito. Sunod na slide. Ugnayan ng agrikultura at industriya. Ang agrikultura ang nagsisilbing pundasyon ng industriya, tulad ng sinabi ko kanina. Kung mahina ang agrikultura, paano na ang produksyon ng bansa? Sa kasalukuyan, yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, humigit kumulang to 20 to 25% ng workforce ay nasa agrikultura. Ang dami nun. Pero bababa lamang sa 10% ng GDP ang agrikultura sa buong Pilipinas. Kaya sumasang-ayon ako kay Ginoong Tupas kanina na kailangan nating pagbigyang pansin at modernisasyon at kailangan din nila ng suporta mula sa gobyerno para mas mahikayat at mas dumami ang ilalabas ng agrikultura natin. So, sunod nating slide. Sa pambansang industrialisasyon naman. Ngayon, sasabihin natin, oo, maunlad na ang Pilipinas na pag-iiwanan na ang agrikultura. Wag na yung industriya. Dito tayo sa agrikultura. Mali. Ang mga nag-iisip noon, tandaan nyo, mali yun. Kasi, mahalaga nga ang agrikultura, pero kailangan din natin isulong yung pambansang industrialisasyon. Kasi nga, sila nga din ay lumilikha ng trabaho para sa ating mga Pilipino. At para mabawasan din natin yung pagkadepende natin sa ibang bansa. Tulad dito, sabi dito sa aking mga nakalaan na datos, ang 30% ng GDP ay mula sa industriya. Tapos Pilipinas din ang isa sa mga top rice importers sa mundo. Ang layunin natin ay maging self-reliant na ekonomiya. Bakit? Kasi nga pag nga tayo ay nag-i-import pa galing sa ibang bansa, ang hirap maging dependent. Diba? Ang hirap maging dependent, dagdag gastusin pa. Kung pwede namang tayo na yung mag-grow, magtubo ng mga bigas na yon. Hindi yung pag nawala yung bansa na yon, yung import na yon, ay mahirapan pa tayo. Mas maganda sana kung tayo ay
kaya nating sustentuhan yung sarili nating bansa. Kaya ibig sabihin, may potential ang industriya, ngunit kailangan pa itong mas palakasin palalo para tunay na maging self-sustainable ang ating bansa. Sunod. Papel ng gobyerno. Mahalaga ang papel ng gobyerno sa pagpapaunlad ng industriya at ekonomiya. Ayon sa nationalist economics na si Alejandro Lichuacho, dapat manguna ang estado sa pagtataguyod ng lokal na ekonomiya. Kasi nga, sila nga kasi yung nagtataguyod sa agrikultura at saka sa industriya. So parang hindi naman eh. Yan. So dito sa ating dito sa mga datos na aking nilaan, ngayon kung kanina ang datos ko ay galing sa PSA, ngayon naman ay galing sa DTI, ang Department of Trade and Industry. Sinasabi dito na ang 79 tuldok 5% ng negosyo ay galing sa MSME. Ano ba yung MSME? Ibig sabihin nan ay micro, small, and medium industries. Enterprises pala, sorry. Sinasabi din dito na umiikot sa 60% ng trabaho ay mula din doon sa nasasabi kong MSME. Ang layunin nila ay maglaan ng batas, magbigay ng pondo at pabutihin ang infrastruktura ng ating mga industriya, pati na din dun sa mga ginagamit sa ating agrikultura. Next slide. Sa sustainable kaunlaran, kasama to dun sa sinabi ni Alejandro Lichuacho na sa pag-unlad, huwag iisipin na kailangan umunlad ka lang. Kasi iisipin mo lang yung ngayon. Mali. Dapat iisipin mo din yung mga kabataan na susunod. Siyempre, magkakaanak yung anak mo at yung anak mo magkakaanak ng anak, di ba? So, kailangan nating ma-ensure na ang ating kalagayan ay maipasa, yung ating kaunlaran ay umabot sa susunod pang henerasyon. Kaya mahalaga ang sustainable kaunlaran. Kasi mahirap din kasi dito sa Pilipinas eh. Bakit? Kasi isa tayo sa pinaka-vulnerable sa climate change. Kasi malapit tayo sa equator. Tapos tayo din yung parang nagiging unang daan ng mga bagyo. Diyos ko. Pag tayo nadaanan ng bagyo, paano na yung mga tinanim natin? Wala naman tayong parang pang-recovery. Paano ko ba ilalagay yun sa like, hindi naman tayo ganong kagaling sa pag-recover kapag tayo itatamaan ng bagyo, lalo na sa mga pananim natin. Sunod, mahigit 50% ng kuryente ay mula sa coal. Naghahanap tayo ng mga renewable energy, pero sa ibang bansa meron. Pero dito sa Pilipinas, parang medyo sablay pa tayo. May pagkasablay pa, ganun. Huli naman ay, yun nga, sinabi ko yung renewable energy. Kaya, mahalaga ang paggamit ng renewable energy at responsable yung paggamit ng likas na yaman para mapanatili natin yung balanse ng kaunlaran at kalikasan. Sunod na slide. So, ang conclusion ko sa lahat ng aking nasabi, sa kabuuan, malinaw na ang agrikultura at industriya ay magkaugnay at parehong mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Hindi siya magiging matibay kapag industriya lang ang unlad. Hindi din matibay kapag agrikultura lang ang unlad. Kailangan sabay sila. Kapag sabay silang mumunlad, maganda ang relasyon nila, matatag ang ating ekonomiya. Kapag ang ating gobyerno ay magtitino, may magandang tagapagtaguyod, okay, masuunlad naman ngayon yung ating mga, hindi pala masuunlad. Uunlad yung ating bansa. At the same time, magkakameron din ng mas madaming benepisyo yung mga taong naghihirap, yung deserve talaga nila yung benepisyong yun. At saka,
yung sustainability o yung pagka-sustain ng kaunlaran para hindi lang basta tayo unlad ng unlad, hindi natin mapansin ay mawala na yung mga resources na ating kailangan sa pagpapaunlad. So, yun lang po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa Group 3 para sa pagpapalawak po ng paksa tungkol sa unemployment. So, yung pinaka-title ng ng topic na ito is unemployment may solusyon ba? Nasagot ba natin kung meron bang solusyon ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa ating bansa? Oo, may solusyon. Muli, saan o kanino magmumula at sino ang mangunguna, sino ang magkakaroon ng inisyatiba? Siyempre ay ang ating estado, ang ating gobyerno. Ayan, nabanggit po ng Group 3 yung mga dahilan kung bakit walang trabaho o kung bakit tumataas ang porsyento ng unemployment sa ating bansa. Una, yung hindi pantay na oportunidad. Yung pangalawa ay yung paglaki ng sektor ng serbisyo, kung saan sa sektor naman ng serbisyo ay kadalasan ay contractual lamang o seasonal lamang yun. Na sa oras na matapos yung kontrata ay babalik na ulit sa pagiging unemployed ng isang tao. At gayon din ay ang kakulangan din ng gobyerno sa pagsuporta sa ating agrikultura at sa ating industriya. So yun, ang bottom line lang nito muli, dapat na manguna ang estado sa pagtataguyod po ng lokal na ekonomiya po sa ating bansa. Okay? Maraming salamat kina Akupan, Alzate, Kabatay, Tupas at Kabalag sa pagtalakay po sa unemployment. Ayan. So for 2 na po, maraming salamat po. Maaari na po tayong mag-leave sa ating GMIT at maghanda po ang 3 grupo para sa discuss ng mga sumusunod pa na paksa natin sa Unit 4. Okay, paalam po at mag-iingat po ang lahat. Maaari na po tayo mag-leave.